So, hello everyone. Ngayon, explain ko yung aking ginawang code which is yung inverted pyramid. Explain ko kung paano ito nag-works or nagra-run. Pakita ko muna sa inyo yung code ko bago ko explain. So, ito yung code ko. Nakabase po siya sa user kung gaano kalaki yung ipiprint niyang inverted pyramid. And gumamit din po ako dito ng console.clear. It is a method to clear screen para po malinis tingnan. And kung mapapansin nyo po, for loop lang yung ginamit kong iteration statement para po kasi po sa tingin ko mas bagay yon. And eto po. Proceed po tayo dito sa ating outer loop. May initialization po tayo ditong int I is equal to 0. And meron naman po dito tayong condition I is less than to raw. Meron din po tayo ditong modifier na nag-prevent ng infinite loop. Ito po yung ating first inner loop, which is yung nagpiprint ng space. Ito po ay for space. Ito po, may initialization din tayo dito. J is equal to 0 and condition ulit, modifier. Ito po yung second inner loop natin. Int k is equal to 0. Ito po ang ating condition. Yan. Naka-parenthesis po siya para siya po ang uunahin. Bago tong k less than. Tapos meron po ulit tayo ditong modifier. And ito pong ating console.writeLine na nagmo-move to the next line. So, let's try po muna kung nagra-run. Ayan. Enter tayo which kumare yung 3. Okay po. Yun po yung yung kagandahan ng console.clear. Mawawala po yung una yung pinag-inputan ng ni user. Una pong pinag-inputan ni user, mawawala po. And magpiprint lang po yung ating inverted triangle. So, explain ko na po sa inyo kung paano nag-work yon. So, andito na po tayo sa aking notes. Ito po yung formula ng for loop. Initialization, then condition check. If true, execute the loop body, and if false, exit. Exit na po dun sa loop. And ito pong increment. Only runs after the entire loop body execute. So let's assume po na ang in-enter ni user is 3. So ang magiging value po ng row is 3. So pasok po tayo dito sa ating outer loop. Magiging 4 yung row. Ito po ang initialization po ng I is equal to 0. So magsisimula po tayo sa 0 bago mag 1. So 3 po pala to. 0 to. So ang magiging value po ng I is 0. Yung I po ba is less than sa 4, which is true. So, pasok po tayo dito sa ating first inner loop. Ito po ay for our space. Ito pong initialization ng J is 0. So, ang initialization din po ng I is 0. So, magpo-false po to kasi 0 less than 0, false po siya. Kung equal po, baka mag-true. So, hindi po magpiprint tong ating console.write. Then,
magpo-proceed po tayo dito sa ating next, sa ating second inner loop. So, ito po, palitan po natin itong value ng rho sa 3. Sa I is 0. Yan. Susundin po natin dito yung yung PEMDAS na method. So, parenthesis po muna. 3 minus 0 is equals to 3. So, mawawala na po yun sa parenthesis. Then ano po, multiplication 2 times 3 is equals to 6. Minus 1 po is equals to 5. So ayan po. So, may value po tayo dito. Ang value po, ang initialization po natin dito sa k is 0. So, magiging 0 po to. So, yung 0 po, yung k daw po ba is less than to 5, which is true, di ba? Kaya po, magpiprint tayo dito ng isang asterisk. 1 asterisk. Yan. So, ano po siya, mag-increment. Kasi pa yan po. Mag-increment po siya. Dahil po dito sa ating modifier. Sa ating pong modifier nga. Mag-increment po siya. Magiging 1. Yung po bang k is, yung po bang 1 is less than sa 5, which is true ulit. Kaya magpiprint po ulit tayo dito ng asterisk. So, mag-i-increment po ulit siya. Dahil dito, plus 1 ng plus 1 po yan hanggat hindi nagpo-false. Plus 1 equals 2. Yun po bang 2 is less than sa 5? True ulit. So, magpiprint ulit tayo dito ng isa pang asterisk. So, mag-increment po ulit. Magiging 3. Yung 3 po ba is less than sa 5? So, true ulit. Kaya magpiprint po ulit tayo dito ng isang asterisk. Ganun lang po yan hanggang mag-false. Magiging 4 less than. So, true ulit. Back. Magiging 5. So, ito na po. Nag-false na po tayo dito kasi hindi na po siya less than sa 5. Equal na po siya. So, nag-false na po tayo dito. Magpo-proceed po tayo dito sa console.write. Mapupunta po yan dito. So, wala pong laman yan. Kaya po, wala din po tayong ilalagay dito sa katabi niya. Kaya, bababa po yung ating console dito sa 1. Tayo na po natin itong 3. Yan, sa 1. So, babalik po ulit tayo dito. Mag-i-increment naman po yung ating I. Po magiging 1. So, nga po pala, magbaback to 0 po. Magbaback to 0 po yung ating mga nasa inner loop kapag po nag-increment na yung ating nasa outer loop. Babalik sa 0. Okay, balik lang po natin yung yung condition. Bale. 2 times
0 minus I plus 1. Ayan po. Yan. Proceed tayo dito sa I. Mag-i-increment po yung I. Kaya po siya magiging 1. Magpa-plus 1 po siya. So, mag-a-add po siya ng 1. So, 1 is less than 3 to. 1 is less than 3, which is true. Pasok ulit tayo sa ating inner loop. Ito po sa ating space. So, ang magiging value na po ng I natin is 1. Yan. Tapos ang J po is 0 pa rin. Magtataka kayo, bakit hindi nag-increment yung J? Kasi nga po, false siya. Hindi po siya mag-increment. Hindi po siya, hanggat po false siya, hindi siya mag-increment. Kapag po nag-true, tsaka lang po siya mag-increment. So, ito po. 0 is less than 1, which is true. Kaya magpiprint po muna tayo dito ng wait lang. Isang space. Yan po. Mag-print na tayo isang space. So, mag-increment po siya kasi nga po nag-true. So, madadagdagan po. Magpa-plus 1 po ulit to. 1. J is 1. So, ayan po. 1. Yung 1 ba is less than sa 1? Which is false. Kaya po, magpo-proceed tayo dito sa ating second inner loop. Hindi na po magpiprint tong console.write kasi false nga. Proceed tayo dito sa ating second inner loop. So, ang row po natin is, ang value na ay 3. Value niya ay 3. 3 minus 1. 3 minus 1 po is equals to 2. Magiging 2. 2. Ayan po. Magiging 2. 2 times 2 is equals to 4. 4 minus 1 is equals to 3. 3. So, ang value po ng ating K is back to 0. Kaya po, 0 ulit to. Ayan. Yung K po ba is less than sa 3, which is true. Kasi less than nga po. Less than siya. True. Magpiprint tayo dito ng asterisk, yung naka-console.write. Ayan. Then, mag-i-increment po siya ng 1. Plus 1 po. Plus 1 ng plus 1. Kasi po, 1 lang po yung 1 lang po yung value nitong itong anong to. Kapag po 2, dito dalawa po yung magpa-plus. Kapag naman po plus lang, isa lang. So yung plus. Ayan. So magiging 1. So 1 is less than 3. True. Kaya po magpiprint ulit tayo dito ng asterisk. Then, increment ulit. Hanggat hindi po nag-false yung ating condition, hindi po siya titigil na mag-increment. Magiging 2 less than 3, which is true. Kaya magpiprint po ulit tayo dito ng isang asterisk. Ayan. So, mag-increment po ulit siya ng 3. Ayan. 3 na po ang value ng K. Kaya po magpo-false na siya. Papasok na ulit.
bababa na po ulit tayo dito sa console.write. Mag-move tayo sa next line, which is itong number 2. Purahin natin to. Ayan. So, ayan po, nakalipat na tayo sa ating, nakamove na tayo sa next line. Kaya, mag-i-increment po ulit ang ating outer loop. Magiging 2. So, back to 0 po ang ating mga inner loop. 0. Okay. Okay na lang po ilagay natin. Tapos dito is, balik lang po natin yung condition. 2 times 3 row minus I. Ba yung I? Value ng I natin is 2 na. Kaya ayan. Tapos minus 1. Ayan. Po ba? Okay. So, yun po. 2. 2 na po yung value ng ating I. So, 2 is less than 3, which is true. Proceed ulit tayo dito sa ating first inner loop. Magiging 2 po ito. 2. Ayan. 0 is less than 2, which is true. Magpiprint po ulit tayo ng space. Isang space. Yan. Mag-i-increment po ulit siya ng by 1. Mag-i-increment po siya ng isa. 1 plus 0 is 1. 1. So, 1 is less than 2, which is true ulit. Magpiprint po ulit magpiprint po ulit tayo ng space. Isang space. 2 na. 2. So, ayan po. Nag-pulse na tayo dito sa ating first inner loop. Proceed tayo sa ating second inner loop. Hindi na po mag-print ang console.write. And titigil na din po ito sa pag-i-increment kasi nag-pulse na sa ating condition. Yan. Proceed tayo dito sa ating second inner loop. Okay. Ito. Pemdemodas, parenthesis, 2, 1. 1. 2 times 1 is equals to 2. Minus 1 is equals to 1. Yan. 0 po. 0 po ang ating value ng K. So, 0 ang ilalagay natin dyan. Ayan. Yung daw po bang 0 is less than 1, which is true. Print tayo dito ng isang asterisk. Yan. Yan. Mag-increment po siya. Plus 1. Magiging 1. So, magpo-pulse na po siya. Magpo-proceed tayo dito sa ating console.write. Move tayo sa next line. Ayan. Tapos, back tayo sa ating outer loop. Mag-increment ang initialization ng I. Magiging 3. Yan. 3. So, dito po, nag-pulse na yung ating outer loop. Kaya doon na po kaya po, ito, check condition. If true, execute the loop body. If false, exit. Kaya po mag-exit na. Hindi na po mag-run ang ating
ang ating code. Hanggang doon na lang po ang ating ang pagra-run ng ating code. Ayan. Hindi mag-exit na po siya. Nagtatapos ang aking video. Thank you for watching. God bless.